ang batas, ang saligang batas, at sa kanyang pag-aaral, in fact, siya nga nagpayo kang Presidente Marcos Jr. na illegal. Walang jurisdiction ang ICC. Kaya sinunod niya lamang ang tamang teorya kaugnay dito sa paksahing ito. Kaya fit na fit si Soljan Guevara na maging Solicitor General. Ang hindi fit, ang unfit, yung tagapagsalita. Kasi nga daw, hindi lang naman daw siya abogado ng gobyerno, kundi abogado din siya para sa mamamayang Pilipino. Hindi lang yan. Representing nga yung mga the Filipino people, Attorney Sal. Hindi lang yan. Sandali, Ana. Sandali. Ana, sandali. Attorney Medjodea, Ana. the former Executive Secretary. And then, sinabi naman ni VP Sara na, kasi nga meron na may legal counsel na sila, di ba? Half Israeli, half British na si Attorney Kaufman na magsisilbing abogado ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. So, si VP Sara and Attorney Harry Roque and Medjodea ay hindi na magiging kasama sa kanyang legal team. Sabi ni, hindi siya magiging kasama doon sa defense team na ika nga ng Presidente Attorney Sal. Bago ko pumunta ron, balik natin kay Soljan Guevara. Alam po ninyo ang Solicitor General. Ang talagang tungkulin niyan ay ipatupad mo ang tinatawag na rule of law. Hindi ikaw nag-aabogado sa gobyerno lamang, kundi nag-aabogado ka sa taong bayan na lumikha ng gobyerno. Kaya meron ng mga pagkakataon ng Solicitor General ay hindi pinagtatanggol ang posisyon ng gobyerno pag mali. Noong panahon ni Solicitor General ang nasirang Frank Chavez, he refused to represent the government sapagkat alam niya na mali at pinayagan siya ng Korte Suprema na mali. Marami rin din ng pagkakataon sa mga kaso kriminal. Ang people of the Philippines na nire-represent ng Solgen pagdating sa apela sa Korte Suprema, ang siyang tumatayo. Pag halimbawa, naghabla ang people of the Philippines sa isang akusado at nanalo o kahit na matalo at umakyat ang people of the Philippines sa Korte Suprema, pag nakikita po ng Solgen na tama ang posisyon ng akusado at merong injustice, marami na pong beses na mismong Solicitor General ang nagpapadismiss ng kaso, pumapanig sa akusado. Yan ang tamang papel ng isang Solicitor General. Kaya pinapurihan nga natin kahit na tinulugsa ko ito noon dahil sa kanyang mga maling pag-file ng mga pleadings sa ICC. Dahil di ba sabi ni Presidente Marcos Jr. noon, wala tayong jurisdiction. And I'm sure siya nagpayo noon. Siya ang abogado eh. Pero ang ginagawa niya, file siya ng file ng submission sa ICC. Kaya sabi ko, ayan, file ka ng file. Walang jurisdiction. Inaamin mo may jurisdiction ka kasi pumapasok ka sa jurisdiction nila. Pero ngayon talagang pinanindigan niya na walang jurisdiction. Bilang isang public servant, naging totoo siya. Nagkaroon ng integridad na tinatawag. Lahat ng mga abogado dyan sa Solgen, kasama niya yan. Mabuti naman sapagkat yan ang magiging saving grace ng Marcos administration. Merong isang cabinet member na nanindigan. Yan, kaya gayahin. Hindi kagaya ng tagapagsalita. Yun ang mali. Kasi alam niya ng mali, pinagtatanggol niya pa. Ngayon, pumunta na tayo doon sa tinatanong mo kaninang legal team. Gaya na sinabi ko kanina, di ba? From the very start, ang aking pagkaisipan dyan, at kahit nung tinatanong ako kung bahagi ako ng legal team, palagi ko na sinasabi, ang dapat talaga doon, ang hawak magtatanggol kay Presidente Duterte ay yung mga abogadong naroroon na sanay sila sa prosedimento, sa regla, at mga may nahawakan na silang kaso na pareho ring kaso na inaresto, dinetain, head of state. Kaya dapat talaga yun, tama yun. Kaya natural. Kami yung mga abogado, kaya nang sasabihin ko, nasa Pilipino,
sa Pilipinas. Kung pupunta man doon, moral support na lang yun. Malaman lang ng presidente na kahit nakakulong siya, kahit na hindi namin siya makita, alam niyang nandun kami, maligaya na yun. Attorney Sal, meron ding column sa Manila Times si Franco Jose Baronia. Sabi niya dito, ang title ng kanyang column is ICC Documents Philippine Government Consulted on Duterte's Arrest. Basahin ko lang yung ilang bahagi ng kanyang column, attorney. So sabi niya, documents from the International Criminal Court revealed that the government knew beforehand about former President Rodrigo Duterte's impending arrest. Government officials have denied that they had prior knowledge of the arrest warrant. The documents detail prior consultations between the Philippine authorities and international agencies, indicating the government had not only been informed of the arrest request, but had also agreed to comply with it. Duterte was arrested last Tuesday, March 11, 2025, shortly after arriving from Hong Kong, and flown just hours later to the International Criminal Court headquarters in The Hague, where he faces a trial for alleged complicity to crimes against humanity linked to the war on drugs during his presidency. Official communications confirmed that Philippine authorities were consulted in advance about the request. The ICC diffusion request for Duterte's arrest was transmitted to the Philippine government before any public announcement was made. The diffusion is transmitted after prior consultation with the government of the Philippines, who have agreed to comply with this request for arrest. End of quote, the document read. The diffusion request was not officially verified by Interpol's General Secretariat to determine if it complies with all the organization's rule and legal frameworks. Unlike a red notice which goes with the General Secretariat, a diffusion is sent to member countries through Interpol's communication channels. Unlike a red notice which goes with the General Secretariat, a diffusion is sent to member countries through Interpol's communication channels without prior vetting. The same races of the notice followed in parentheses. Interpol notices and diffusion. Unlike a red notice which goes with the General Secretariat, a diffusion is sent to member countries through Interpol's communication channels without prior vetting. The same races of the notice followed in parentheses. Interpol notices and diffusion task force and on for legality and compliance of notices and diffusions. Create and for example, since the diffusion having called to act on it, yet the latter lives in potential challenges. There is legal could or that the request will leave it is not mere constitutional safeguards against politically driven cases. Hindi pala red notice kundi diffusion notice pala daw sa Interpol. Ano masasabi mo doon sa kanyang column, Attorney Sal? Alam naman nyo, tumawagalang at siya nag-uusapan na yan. Matagal lang alam natin, kahit na hindi mo makita yan sa record, hayagan na ang sinabi, di ba? Hayagan na sinabi nila na magko-cooperate sila. Na pag mayroong request, gagawin nila, patutupad nila. So, useless na yung mga revelation na, nag-uusap pala, kumplay. Sinabi na nga nila, hayagan na nga, sinasabi na noon pa Kaya kumbaga, nilantad na nila ang kanilang kartada. Kaya nga sinasabi natin, mulat sa ball, plano na nila talaga yan. At hindi lang ang plano Ang plano, to destroy the two Dutertes, sirahin ng dalawa. Pero talagang nakalatag na natatanggalin niya sa pamamagitan either ng impeachment, ng criminal charges, at ng ICC. Lahat na yan ginagamit lang ng mga kalaban ng dalawang Duterte upang sila ay manalo sa kanilang tingin. Kasi alam nila matatalo sila sa 2020 pag si Sara Duterte ang tatakbong presidente. Lalong-lalo pa kung vice-presidente naman tatakbo ng isa. O kaya naman si Robin Padilla ang vice-presidente. Wala silang kalaban-laban. Kaya kailangan talaga, sisirain mo yan. Saka alam mo, ang nakakalimutan ng lahat, at yan ang
ididiin namin sa aming sagot doon sa ginawang consolidated comment ng DOJ sa mga nakademanda kasi umatras ng OSG na ang ICC mulat sa pool ay walang jurisdiction at irrelevant na nga yung sinasabing na tayo'y umaklas sapagkat ang original talagang teorya ng Presidente Duterte, to which I agree, ay walang jurisdiction mulat sa pool sapagkat hindi na ilakhala ang sa official gazette yung Rome Statute. Ano ba yung Rome Statute? Yung po ang batas na lumikha sa ICC na siyang naging subject matter ng treaty between ICC and the government natin. Hindi ba nagkaroon ng treaty na ratify kaya naging miyembro daw tayo. Pero kahit yan, null and void. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ito po, meron po tayong batas at nagdesisyon na ang Korte Suprema dito. Yung Tanyada versus Tobera. Yung pong kasong yon, inihain namin kaming mga abogado. Natatandaan nyo nung sa EDSA Revolution kung sino yung mga abogadong kalaban ni Marcos, no? Yung MABINI, Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism, ang mga miyembro po niya, sila Tanyadang yan, sila Rene Sagisag, sila Joker Arroyo, ang inyong lingkod, pati nga yan si Pinay, miyembro din yan. Marami yung mga bata pa kami nun eh. Kami yung nag-file yan kasi nung martial law, naglabas po ng mga dekreto ang nasirang Pangulong Marcos Senior. At nag-alala po kami, hindi alam ng taong bayan kung ano yung mga PD, mga presidential decree yun. Kaya nagpunta ko kami sa Korte Suprema, yung Executive Secretary ng si Tobera. Sabi po namin sa Korte Suprema, hindi po pwede yan. Kasi hindi alam ng tao kung ano ang hindi dapat nilang gawin. Kung hindi, makukulong sila, dadamputin na lang sila. Kaya sabi namin sa Korte Suprema, kailangan po i-compel, orderin ang Executive Secretary na ilabas ang mga batas na yan at ilapahala sa Official Gazette sapagkat ang Commonwealth Act 638 Section 1 particular nakalagay po doon na lahat ng mga legislative acts of public interest and of general applicability ay dapat mailiphala sa Official Gazette. Sa ating civil code, ganun din po ang sinasabi. Bago magkaroon ng puwersa ng buhay ang isang batas, ay kailangan mailathala. Bakit po? May dahilan. Kailangan ilathala mo yan upang malaman ng tao kung ano ba ang mga akto na hindi niya pwedeng gawin. Ang mga akto na pwede niyang gawin. Mga akto na pwede siyang ikulong habang buhay, baka pwede pa siyang ibitay. Yun ang tinatawag na due process. Because under the Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang mamamayan na tatanggalan ng kalayaan, ng ari-arian at ng buhay kung hindi ito pinadadaan sa isang proseso ng batas. Ano ba yung proseso? Kailangan malaman kung ano ang kasalanan mo at malaman niya ano bang batas yun. Kailangan malaman ko. Otherwise, pag hindi nyo inilathala yan, kung walang ganong regla, sasabihin ng inaaresto mo, bakit? Ba't mo ko inaaresto? Wala akong kasalanan. Hindi, merong batas na nagsasabing kasalanan mo yung ginawa mo. Na, anong batas yun? Hindi ko yata alam yun. Meron ba kayong inilathala sa amin, mga mamamayan, para malaman namin kung anong mali at anong tama? O, yun ang rational. Kasi, pag hindi mo talaga nilathala, yun ang magiging argumento. Pero, ang ginawa ngayon ng ating legal body, nagpasa sila ng batas. Yan nga ang Commonwealth Act 638 Section 1. Lahat ng mga opisyal na gawain ng lehislatura ay kailangang ilathala, ilagay mo sa Official Gazette. At sa ilalim ng Kodigo Sibil, ganun din po ang sinasabi, walang batas na may patutupad, na walang puwersa, walang epekto kung hindi yan lumabas. O, balikan na natin ngayon. Ito na.
Kaya nung nagmi-meeting ko kaming 7 abogado sa Malacanang tungkol dyan sa ICC, yan actually ni Presidente Duterte, wala yan sa official gazette. So, tanong ko nga kay Presidente Duterte noon, Mr. President, are we sure that hindi na-publish yan? Oh, yes, sapagkat ni-research ko yan, talagang wala. Talagang walang jurisdiction. But yung 5 abogado, 7 kami. 5 abogado, sabi niya, sir, may jurisdiction sila sa atin. Kasi nagkaroon tayo ng treaty, tratado, niratify yun ng Senado yan eh. Kaya ang teorya nila, parang nakorek na yung hindi, alam po ba niyo kung bakit? Kasi yung treaty, kasi sinasabi nila, hindi naman kailangan ilathala sa official gazette ang treaty. Teka muna, ano bang laman ng treaty? Ang laman ng treaty, yung batas, yung Rome Statute, batas yun na dapat ilathala sa official gazette. Dahil hindi nga na ilathala, so anong pinag-uusapan nating ICC? Anong pinag-uusapan nating Rome Statute? There is no such animal as far as this jurisdiction of this country is concerned. Walang ICC. Lahat na gagawin nila ay null and void from the very beginning. Kaya, ang ginawa ko po nun, dahil nga yung 5 abogado, ang iba ang kanilang posisyon, nung mag-break kami, dahil magkakape kami, ang gabi na ang ginawa ko kagad yung withdrawal. Kasi sabi ko, kung yun lang ang problema ninyo sa jurisdiction, di mag-withdraw tayo kung talagang sa tingin ninyo, tayo yung membro. Di kumalas tayo. Kaya po pinirma ni Presidente yung 4 na pahina ng withdrawal. At in-announce ko ngayon sa press briefing ko nung ako'y tagapagsalita ng Pangulo. Yun ang nangyari. So, eto na. Mapapansin nyo, ang pinag-uusapan palagi yung Rome Statute, yung Section 59, kung ano-ano mga pinag-uusapan, ang katotohanan yan, irrelevant na nga lahat yun kasi mulat sa pool walang jurisdiction sapagkat walang batas na ipapatupad dito na nagbigay buhay sa ICC. At doon sa kaso ng Tanyada versus Tobera na inihain po namin mga abogado nung panahon ng martial law, ang sabi ng Korte Suprema, maliwanag, sabi niya, sa ating batas, walang batas na ipatutupad, walang batas na may puwersa, walang batas na may epekto pag ito ay hindi mo ilathala sa official gazette sapagkat tatanggalan mo ng karapatan ang mga taong malaman. They have the right to be informed kung ano ang batas at kung ano ang mga mali na gagawin mo na maaaring matanggalan ka ng iyong kalayaan, yung iyong buhay o ari-arian. Yan ang pinakamahalaga dyan. Kaya yung sinasabi mo na nag-uusap pala sila, wala nga walang jurisdiction from the very beginning. Alam na natin yun, nagkahayag na nga sinabi, magpa-participate tayo, magko-cooperate. Kaya nga di ba binabanata natin sa programa natin. Kaya pati yung nga yung sinasabing under Section 59, kailangan dumaan sa judicial authority, di ba? Pati yun, irrelevant na nga yun sa totoo lang. Sapagkat talagang walang jurisdiction mula sa poll. Kaya lang natin pinapasok yung withdrawal. Ipagpalagay na may jurisdiction. Wala pa rin silang jurisdiction ayon sa kanilang batas. Sapagkat hindi rin nila sinunod yung proseso. Hindi lamang proseso dito, pati proseso sila. Meron mga abogado, nangingiti na lang ako, sinasabi nila, hindi, kailangan mangibabaw ang international law sa domestic law. Excuse me, dapat yata bumalik ka sa freshman law sapagkat napaka-elementary na yung international law cannot prevail over domestic law. In fact, kahit na ipagpalagay mo na merong ICC na nagkaroon ng jurisdiction in the meanwhile na hindi pa nag-withdraw, tingnan niyo, anong nakalagay? Doon mismo sa batas nila. Ang sabi sa batas, hindi yung kami pwedeng pumasok ang ICC kung wala ang kalakaran na hindi umuusig yung gobyerno sa mga kriminal o kaya naman wala silang kakayahan na usigin. Madalit sabi, ang domestic law ang mangingibabaw. If the legal system is healthy, functioning, at functioning naman talaga ever since, hanggang ngayon,
hindi makakapasok ang ICC kahit miyembro ka. O, kaya kahit saan yung tingnan, sa lahat. O, sasabihin naman nila, hindi, meron kayong obligasyon kasi nung mag-withdraw kayo, iniimbestiga na namin. Teka muna, ano bang iniimbestiga nyo? Hindi nyo pa iniimbestigan proper. Meron nung tinatawag kasing investigation proper. Meron tinatawag na preliminary examination. Ang ginawa lang ho nila, ibig nilang malaman kung pwede siyang pumasok o hindi. Hindi pa nila iniimbestigan yung kaso. Dinidetermine nila whether or not the principle of complementarity will apply. Kasi under the principle, very important ho, ang gobyerno willing ba mag-prosecute? Pag willing, hindi sila pa pwedeng pumasok. Ay willing naman ho ang gobyerno natin, hindi po ba? Dalawang presidente na nga pinatalsik natin. Hindi lang pinatalsik. Pinatalsik natin yung isa, dalawa ang pinakulong natin. Marami na tayo. Di ba? Ilang daan ba, ilang libo ba ang nakakulong sa atin? Madali sabi, talagang gumagana. So doon lang sa unang requirement na unwilling mag-prosecute, that's the only way they can come in, bagsak na sila. Ano pa? Willing ka nga. Willing. Pero, are you prosecuting them? Hindi. Ano bang tawag mo dyan sa ginagawa natin? Nandyan ang hukuman, nandyan ang prosecution. Lahat gumagalaw nga. So, sa lahat ng dalawang bagay, ay hindi sila pa pwedeng pumasok. Yun ho ang kanilang ginawa, preliminary examination to determine whether or not it can assume jurisdiction. Hindi ho yung preliminary investigation na tinutukoy ng batas nila na kahit na nag-withdraw ka, may obligasyon ka pa. At kahit na nga, pagpalagay pa rin natin na meron tayong residual obligation, meron pa rin silang batas doon sa kanila na bago mapatupad ang warrant of arrest, kailangan pa rin pumasok sa local court, judicial authority ang tinutukoy. Dumaan kayo dyan, yung warrant of arrest na galing sa atin. Pumunta muna kayo. In fact, kaya makikita nyo, yung domestic law ang binibigyan ng paggalang ng international institutions. Kasi nga, ang regla, ang international law can never prevail over domestic law. The exception is pag pumayag ka. Gaya nga nung maging miyembro ka, pumayag ka. Pero, may dalawa pa rin kondisyon. Hindi ka basta pumayag. Kumbaga, isang party lamang. Pag hindi mo nasunod yung dalawa, hindi ka rin po pwede pumasok. Pero ang mahalaga pa rin, at yan ang ididiin namin sa aming komentaryo ng aking anak na si Paulo kung sa aming petition, na itong ICC never na nagkaroon ng jurisdiction mulat sa pool, sapagkat yung Rome Statute na lumikha sa kanila ay hindi na ilathala sa official gazette na nire-require, mandatory requirement yun, at yun din ang sabi ng Korte Suprema. Walang jurisdiction mulat sa pool. So lahat na prosedimento na gagawin ng ICC sa bansang ito ay illegal lahat. Null and void from the very beginning. At ganun din ang gagawin ng gobyernong ito. Kung sila'y sumama sa ICC, kung sila ay nagpatupad ng illegal na warrant of arrest, sila po ay illegal na nagpartisipa at mananagot din sila. Sapagkat ang katotohanan, di ba sabi ko sa inyo, ang issue po ngayon ay hindi na si Duterte. Si Duterte ay naging simbolo na ngayon ng oppression, ng paglapag sa saligang batas. Simbolo rin siya ng pagsuko ng soberentiya. Sapagkat pag sinuli mo o sinuko mo ang isang mamamayan na dapat mong proteksyonan, sinusuko mo na soberentiya mo sapagkat pinabaya mo makapasok dito ang kanilang sistema legal na meron tayo, sinakop tayo, isinuko, pinagkanulo pa nga. Kaya, kahit anong anggulo po tingnan ninyo, wala silang jurisdiction, ibalik ninyo si Duterte dito sa bansa. Attorney Sal, ano yung maging accountability ng administrasyon na to, Attorney Sal? Noting, sinabi mo na nga wala tayong jurisdiction, pero nakipag-cooperate sila through the Interpol at sinuko nila.
the officials of this administration are criminally liable for what they did, for the arrest, for the detention, for the kidnapping, and the surrender of the former president to a foreign institution. Criminally liable sila. And when you say criminal liable, from the President, to the Justice Secretary, to General Torre na nag-serve ng warrant of arrest sa tila police na ICC, sila ba yung pwedeng maging criminally liable dito? Oo, criminally liable nga sila. Pwede silang idemanda at managot sa illegal na ginawa nila sa katauhan ng dating Presidente Duterte. In fact, di ba sinasabi ka na noon pa, that's even an impeachable ground. That is a betrayal of the public trust. Sapagkat pinagtaksilan mo ang pagtitiwalang binigay sa iyo ng taong bayan nang ikaw ay inihalal. Sapagkat sa saligang batas natin, klarong-klaro doon na ang pangunahing tungkulin ng gobyerno at ikaw ang puno noon ay pangalagaan mo, bigyan mo ng proteksyon at pagsilbihan mo ang taong bayan. Matatawag mong pagsisilbi ng taong bayan at pagproteksyon ang isuko mo ang isang mamamayan sa isang dayuhan na walang jurisdiction sa atin? Masasabi mo ba na yung sinumpaan mo ay pinatutupad mo, sinusunod mo sa pagsuko ng ating soberentiya? Bakit sinuko soberentiya? Kasi nga may sarili tayong malaya, buhay na buhay, malusog na legal sistema. Pinabaya mong mangibabaw ang sistema legal nila na walang jurisdiction nga. Illegal nga sila eh. Kaya illegal din ang ginawa mo. Kaya pwede kang ma-impeach. Anong ground? Betrayal of the public trust and culpable violation of the Constitution. Attorney Sam, sinasabi din ng iba na bukod sa politika, pera din ang nasa likod ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Nabawasan kasi ang budget ng ICC ngayong 2025 matapos ng tapisan ng oversight body nito. Sa report ng Courthouse News Service, nasa 195 million euros lang ang naaprovahang budget ng ICC ngayong taon mula sa 202 million euros na kanilang hiningi. Tignan na rin na ICC dahil sa 12 investigasyon na kanilang inilusad, wala namang isang naiuwi sa trial. Dahil dyan, may gusto ko namin ng ICC na mabilis silang inaprobahan ng warrant laban kay former President Rodrigo Duterte. Ano masasabi mo dito sa anggulo na ito, Attorney Sam? Alam mo, ang anggulo talaga dyan, kahit anong pang sabi mo anggulo, lahat yan, mga ano lang yan, mga, kumbaga sa icing on the cake. The cake itself is to destroy the two Dutertes. Yan talaga. Icing on the cake na lang lahat yan. Yung mga ICC yan, mga ganito, yung mga argumento. Wala lahat yan. Kaya pinatutupad nila lahat yan kasi pabor sa kanilang plano. The plan is to perpetuate themselves in power through election. Or, pwede naman silang mag-martial law. Pero ano ba tawag mo rito? Ang mas worse pa ito sa martial law kasi during the time of President Marcos, may semblance kasi abogado eh. May semblance na Kaya pati Korte Suprema, napapasunod niya nun eh. Kasi parang legal nga naman to. Nababola niya nun ng Korte Suprema. Pero ito lantaran talaga eh. At sinabi ko nga, dahil sabi, may isang kongresismo dyan, na kaibigan ko. Sabi niya, ito daw mga nandito sa grupo ni Duterte, anong tawag dito, mga nagbibigay ng disinformation. Sabi ko, kayong nasa gobyerno, ang pinakamalaking korporasyon na pinanggagalingan ng disinformasyon. Bibigyan ko rin ng halimbawa. Ano sabi ni Presidente Marcos Jr.? ICC has no jurisdiction. We will not participate in whatever form or shape. Anong ginawa? Hindi ba? Hindi naman nag-participate. In-enforce niya. Hindi ba double talk yun? Anong sabi niya? After ma-aresto, wala kaming partisipasyon sa pag-arestong yan maliban doon sa pinagbigyan namin ng Interpol sa kanilang request. Anong nangyari? Ano sabi ni Secretary Rimulya? Ang Office of the President nag-charter. Anong tawag mo doon? But that's double talk. Disinformation yung ginawa niya from the very start. Hindi totoo yung mga informasyon na binibigay sa atin. Kaya kahit anong tingin mo, talagang wala.
kawawa ang bayan natin. Kaya sabi ko nga, kayo po'y kontra kay Presidente Duterte sa filosofiya, sa pamamaraan ng kanyang panguluhan, sa kanyang pamamaraan ng pagsasalita, sa kanyang politika, o hindi man kayo kontra, o pabor kayo, o nandun kayo sa kalaban, hindi na si Presidente Duterte ang issue ngayon. We have to go beyond that because yung sovereignty natin bilang bansa na ito at tayo yung mga mamamayang Pilipino, for or against, we have to unite and be one voice and tell this government that we have installed that it is wrong. It is an illegal act for what it did. The surrender of our sovereignty is in blatant, brazen, naked violation of the Constitution, and they must be accountable to it. Disinformation ba? Or fake news daw si Pangulong BBM? Ano yan? Fake news daw ang sinasabi ni BBM. Sinasabi niya, walang iba naman ang sinasabi ng Justice Secretary niya. Kaya nga, Hindi sila mag-usap para in-sync ang kanilang narrative, Attorney Sal. kaya nga, they've been trapped by their own web of lies. Kaya they're tripping. Hulog sila, nagkakanda, tumba. Kaya kawawa naman. In one sense, kawawa rin sila. Pero yan ang problema kasi, hindi kayo nakinig kay Soljen Kaya si Soljen Guevara, kahit ano pang mga mali niyang ginawa, ngayon nanindigan siya. Makinig kayo sa kanya. At saka teka muna, mabuti naaalala natin. Merong isang abogado, hindi ko nangangalanan dahil hindi ho siya karapat-dapat nangalanan sa programa natin. Ito, ang hinawakan nito, naging presidente ng IBP. Biro niyo pinagre-resign? Pinagre-resign si Soljen Guevara dahil hindi na raw siya karapat-dapat. Pareho din nung tagapagsalita. Samantalang nung siya ang presidente ng IBP, ito yung pinaka-inutil. Walang ginawa ito kung hindi tuligsayin si Duterte. Alam niyo, lahat ng opinion nito, he cannot go beyond his bias against Duterte. Palaging kontra yan, kahit palaging kontra. Kaya he has no right to express an opinion na nadadala siya ng galit niya o buwisit niya kay dating Presidente Duterte. Kailangan kasi, kung abogado ka, tama man o mali sa tingin mo, itong kalaban mo, kung ano yung batas, yun ang ibigay mong opinion. Whether maging paborito sa kanya na kinabubisitan mo, ituloy mo pa rin. Sapagkat yan ang sinumpahan mo, hindi kailangan nung mag-resign. In fact, dapat si Soljen Guevara ang maging simbolo ng isang public official na tumatayo, hindi natatakot na siya'y tanggalin. At most likely, tatanggalin yan. Pagka tinanggal Soljen Guevara, papalakpakan kita sapagkat nanindigan ka para gayahin ka ng iba. Yan, sabi ko nga, ikaw ngayon ang saving grace ng administrasyon. Maliban pa doon sa mga napupuri nating cabinet officials na ginagawa ang mga trabaho nila. Kaya ngayon, Attorney Sal, yung mga kritiko naman at nakikisaw-saw sa issue na ICCA, sinasabi naman dapat daw, i-freeze daw yung mga assets ng mga Duterte. Pero sabi na Malacanang, baka na daw ang AMLAC na mag-decide. Do you think dito na ang papunta yung ang next move ng gobyerno is to freeze the assets of the Dutertes? Natatawa nga ako. Unang-una, walang legal basis yun. Tsaka, saan sila, paano? Kailangan merong judgment. Di ba? Merong judgment dapat. Wala, magta-trial pa lang nga. Magta-trial sa isang court na illegal, walang jurisdiction. So walang legal basis from the very start. Pangalawa, anong ipipris mo? Dirt poor nga si Presidente Duterte, di ba? Nakikita niyo naman, napaka-simpleng tao. Yung bahay niya, kung ano yung bahay niya nung piskal siya, yan pa rin ang bahay niya na maging presidente. Nung bumaba, di ba, nagre-reklamo nga siya. Sahod lang ang tinatanggap niya bilang presidente. Wala kayo i-freeze. Di ba nung dinimanda siya o nung in-expose siya ni Trillanes? Anong sabi nung bugoy na rebuilding yun? Merong mga 200 million na pesos doon sa BPI o anong nangyari? Di ba, nagbigay siya sa akin ng authority
na ipakita sa publiko kung anong laman. O yun, nakita ang laman, 16,000. Walang pera yun. Baka kayo zero balance na yun. Attorney Sal, sabi po ni SOJ na walang nangyaring kidnapping sa pag-aresto kay PRD dahil may warrant of arrest naman daw to. Ay, illegal nga yung warrant And it's a done deal, sabi niya. Illegal nga ang warrant. Ikaw, abogado ka pa naman, pambira ka, magkaibigan tayo dati. Siyempre, galit ka na sa akin, pero alam mo, payups ka pa naman. Upsilon ka pa naman, Diyos ko naman. Ang warrant of arrest, illegal. So kung illegal, kidnapping yun. Walang authority. Ayaw ng akusado. Inaaresto nyo, ayaw. He resisted. He was against it. It's against his free will. Kaya it's kidnapping. Samantala, sa kolong naman ni Bobby Kiglao, sabi niya ICC prosecutor using Duterte to detract from sexual abuse allegations. Sabi niya, the International Criminal Court Karin Khan, the chief prosecutor handling the case against former President Rodrigo Duterte, who was kidnapped by the Philippine police and delivered to a jail cell in The Hague, on orders of President Ferdinand Marcos Jr., is himself under investigation. He is facing allegations of sexual misconduct and abuse brought against him by one of his assistants. Khan has denied the accusation, and the ICC started an investigation into it in November last year, which is still ongoing. This fact bolsters the theory made earlier in 2024 by the Wall Street Journal in a piece by its editorial board that Khan's move to arrest Israeli leader Benjamin Netanyahu and the latter's defense minister was an attempt at trauma to save his job as chief prosecutor after being confronted with sexual harassment allegations a few weeks earlier or in May 2023. Khan's intense persecution of Duterte is obviously of the same motivation. Ano pa nakiputas na Attorney Sal ni Prosecutor Khan ito dahil sa kinakaharap na kontrobersiya? Iniisip ko yung kantang Panakip-butas ka lamang. Meron kantang gano'n. Alam mo yung angulo ni Bubi? Tama rin yun. Kasi nga, yung special prosecutor, under investigation din siya. Nagtataka ako bakit pinapabayaan nila. Dapat yun, pag under investigation, yung pang special prosecutor, dapat hindi muna siya mag-prosecute doon. Kasi nga, matindi yung aligasyon na may sexual offense. Pero alam mo, gaya ng sinabi ko, yan yung mga icing on the cake na lang yan. Kailangan bumalik tayo sa pinakabuod. There is no jurisdiction at the very inception of this case sapagkat hindi na ilathala. Walang Rome Statute, walang batas na Rome Statute dito sa ating bansa. Doon sa ibang bansa siguro meron. Not in this country. But can we argue that sa ICC with our British-Israeli lawyer? Of course. Pag nakausap ko si Nicholas Kaufman, yan ang sasabihin ko sa kanya. Attorney, sa ano po ang indikasyon ng pag-atras ng SOGES habeas corpus petition ng mga Duterte Attorney Sal? Ano ang? Ano yung maging indication nito sa takbo ng kaso? And of course, panawagan ibasura na ng Supreme Court yung habeas corpus. Di, gaya ng sinabi ko sa aking mga payan, ito ay pag-amin ng abogado ng gobyerno na walang jurisdiction. At ito rin ay to validate yung sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. na wala talagang jurisdiction. Kasi yung mismo nagpayo sa kanya, ayaw na siyang ipagtanggol. Kasi actually, nakademanda ho rito, ang Pangulong Marcos, hindi mo lang po pwedeng idemanda siya dahil may immunity provision. Kaya dinidemanda mo yung mga alter ego niya. Pero actually, siya yun. Siya ang head of state Pero sa ating batas, hindi mo lang siya pwede. Kaya kailangan papadaan mo sa mga cabinet members niya at yung mga opisyalis na nagpatupad. Yung mismong abogado niya, I'm sure si Soljan Guevara ang nag-advise sa kanya na walang jurisdiction to. Kaya sinunod niya. Kaya lang siguro may nag-advise din sa kanya yung iba na nagka-leche-leche tuloy. Habang sinasabi mo walang jurisdiction. Pero biglang nagbagong ihipan ng hangin, nag-announce ka na magko-cooperate.
Pag nag-request, paano naman, Diyos ko naman, yung pong Interpol, walang authority yon. Yun ay coordinating agency lamang. Yun ay tumutulong lamang sa pag-aaresto ng mga hinahanap ng mga miyembrong bansa. Kailangan nila ang tulong ng iba't ibang bansa. Kaya nga yung ICC, nakiusap sa Interpol. Tulungan mo kami na arestuhin yan si Duterte. Ito namang Interpol, nakiusap naman sa gobyerno ng Pilipinas. Tulungan mo kami na arestuhin ito. Ito namang gobyerno, sinabi na ng walang jurisdiction, pakiusap ng walang jurisdiction sa isang wala ring jurisdiction, abay, sila mismo ang gumawa ng pag-aaresto. Hindi po ba? Yan ay sobrang illegal. And Attorney Sal, meron din yung mga text messages mula sa ating mga kabayan mula kay sa isang viewers sa Qatar. Sabi niya, good morning Attorney Sal, nasaan na ba ang mga Tulfo in action? At pati, dati daw kasi pati away daw yung pamilya nakikisaw-saw. Ngayon yung milyon-milyon na yung umiiyak na mga kababayan natin sa patungkulin sa issue ni PRRD. Parang tahimik daw sila at hindi nakikisaw-saw dito sa issue na ito. Hindi lamang yan ang tahimik. Marami sila. Sino? Ngangalanan natin. Alam nyo na illegal. Kasi, klaro. Mismong abogado na ninyo, ng gobyerno, nagsasabing walang jurisdiction. Bakit hindi kayo umiimik? Ayan. Sino yung mga sinasabing magagaling? O si Lacson, si Ping, Hoy Ping. Gusto mong ilarawan ng sarili mo na ikaw ay palaging nasa wasto, nasa tama, ba't ikaw umiimik? Alam mo namang illegal yung ginawa nila. Ikaw din, kaibigan din natin to. Dating presidente ng Senado, I'm disappointed. Bakit quiet ka? Kung nakikita ko naman ng mga panahon, talagang pag mali. Ba't nga tahimik ka rin? Yung isa pa, ngangalanan kita. For the first time, ngangalanan kita. Palagi lang akong pahaging sa'yo. Tolentino, ikaw ay tinulungan ng Presidente Duterte. Hindi ka mananalo kung hindi ka tinulungan. The first opportunity, ikaw pumunta sa kabila. Abogado ka. Alam mo na illegal ito. Ba't hindi ka nagsasalita? Hindi ba? Sino pa? Marami ho sa kanila. Sino-sino pa dyan. Tingnan nyo lahat ng mga kandidato sa administrasyon. Mga senador yan, ha? Mga kaibigan din natin yan. Pero bakit kayo tahimik? Ipagpalagay na natin na meron kayong reservation kay Presidente Duterte. Hindi nga si Presidente Duterte na nakataya ngayon. Ang soberentiya ng bansa, isinuko ang mamamayan natin sa isang dayuhan na wala namang jurisdiction. Kaya tahimik kayo Attorney Sal, kasi yung mga tahimik na inaasahan natin magsasalita ay tumatakbo sa nalalapit na halala. At yung mga nagsasalita lang, brave enough to speak, yung mga kaalyado lang ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Attorney Sal, it tells us dun sa character ng isang politiko? Hindi lahat. Let me correct you there. Hindi lahat. Hindi porket nagsalita ka in favor of Duterte, ikaw ay paniniwalaan ko na. Sapagkat tinitingnan ko yung background mo kung saan ka ba nanggaling. Sino ka ba? Saan ka ba dati? Nandun ka dati sa kabila. Di ba tinanggal ka? Mukhang kandidato, baka ginagamit mo lang itong aming kliyente rito. Kaya sabi ko, di ba, mapanuri tayo dito. Pero, regardless of whether dati kang kakamping, kasama ka, kasi hindi na, we have to go beyond Duterte na Bansa na ang pinag-uusapan, kay kalabang kakikampi, magkaisa tayo ngayon. We will go beyond our biases, our prejudices, tatanggalin natin ang pagkapwisit sa isa't isa. Magkaisa muna tayo, saka na tayo magbabag pag naibalik na si Presidente Duterte. Sapagkat ang nakataya dito, ang soberentiya ng bansa, sovereignty na ang pinag-uusapan Hindi na si Duterte ay simbolo lamang. Pareho nang naging simbolo si Ninoy noon, kahit na hindi karapat-dapat, whether deserving or not, naging simbolo rin siya ng oppression, ng illegality sa human rights nung panahon ng Marcos Senior Administration. Attorney, ano ba yung masasabi doon sa payag ng Department of Justice Secretary
ng SOJ na malabo na mapauwi daw sa bansa si PRRD kahit na daw mag-grant yung habeas na ng Korte Suprema. Yun nga, sinabi ko kanina, it's a done deal already. Yan ang sabi niya. Alam po ninyo, sinasabi nila na wala ng jurisdiction ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema may jurisdiction sa gobyerno sapagkat itinakda yan ang saligang batas. Lahat ng questionableng aksyon ng isang gobyerno o ng branch or ng instrumentality ng kahit na anong sangay ng gobyerno ay pwede silang pumasok at sabihin nila tama o mali. Lahat ng mga nagbabanggang away sa karapatan ng mamamayan, sila rin po ang binigyan ng saligang batas. Kaya meron silang jurisdiction over Duterte, over the executive branch at ng mga opisyalis na idinimanda natin. Kaya, hindi mo pa pwedeng sabihin, hindi, teka, paano kung i-grant nga yung writ? Paano i-grant yung writ? At kung i-grant man, paano mapatutupad ng writ at dalhin mo si Duterte dito sa harapan ng Korte Suprema, ng mga justices? Kasi, nandun na sa ICC, wala nang jurisdiction. Walang jurisdiction ang Supreme Court sa ICC. Mali kayo dyan, hindi pinag-uusapan ng jurisdiction ng ICC. Ang pinag-uusapan, may jurisdiction ka ba doon sa mga illegal na ginawa ng gobyerno at ng mga opisyalis nito? Wala. Meron. So kung meron kang jurisdiction, pwede mong utusan dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Pag merong habeas corpus, may nagreklamo sa ginawang illegal na pag-aresto, pagditini o pag-kidnap sa'yo, kailangan yung gumawa ng mali at illegal, dalhin mo yung nagre-reklamo dito sa amin. So sasabihin nila, Your Honors, wala na po, insinurrender na namin. Kung ako ang justice, ang sasabihin ko, problema mo yan. Basta dalhin mo yan dito. Gobyerno ka, may magagawa ka, kunin mo yan. Kunin mo sa ICC dahil ikaw ang nagsuko sa kanya. Ibalik mo. Alam po ninyo, may pagkakataon na, unang-una, i-premise mo na, wala pang akusado na dinimanda sa ICC na pinuno ng isang bansa na nahuli nila na hindi isinuko ng gobyerno nila. Madalit sabi, walang kapangyarihan, walang puwersa, madalit sabi, wala naman talagang puwersa, wala naman mga pulisyan. Kaya kailangan talaga nila ang kooperasyon ng bansa. Kaya lahat ng mga nakadimanda doon, ang sumuko sa kanila ay ang mga bansa ang pinanggalingan nila. Meron nung isang kaso, i-research ko yung pangalan, nakalimutan ko na kung sino yung head of state. Isinuko, ha? Trinayal, Militis, convicted, guilty. Anong ginawa nung bansa noong found guilty? Sinabihan ang ICC, teka, kukunin na namin yan. Withdraw na kami dyan, amin na uli yan. Binigay mo ng ICC. Kasi ang ICC, walang magagawa kung yung pinagkunan mo ng bansa ay kukunin uli. Nakikita nyo? Kayang-kaya ng gobyernong gawin yan. Kaya nga tayo meron tinatawag na diplomatic channels. They can demand the return of what they have surrendered. Anong gagawin nila? Aminin nila. Excuse me, nagkamali kami rito. Wala pala kayong jurisdiction, walang sapo. Akala namin meron, kaya binigay namin si Duterte. Kaya kukunin na uli namin yan. O isasabihin ng ICC, effectively, nagwi-withdraw kayo. O gano'n na nga. O kaya, sige, bigyan na namin sa inyo. Di nakabalik ang Presidente Duterte. Sir, sabi naman sa isang viewer, sabi niya, good morning po. Ano po kayong pwedeng maikaso doon sa mga ginamit yung mga pumanaw na EJK victims kahit hindi naman? Yung isa po doon, si Atio Castillo, na great-grandson General Miguel Marimar and Doña Maria Soledad or Sister ni Jose Rizal. Ate died because of hazing. Pero sinabi yung picture niya doon sa rally ng mga EJK victims. At marami ba yung attorney sa hindi lang si Atio? Abay, paninirang puli yun. So, criminal offense yun. At the same time, pwede kang humingi ng danyos doon sa mga nagpakalat nun.
civil case for damages. Sabi naman ni Benny, malaking kahihiyan sa justice system sa Pilipinas yung ginawa sa paghuli ni PRD at pinadala sa The Hague, Netherlands. Anong ginagawa sa kanyang mga advisor na kung saan karamihan sa kanila malamang ay magigiting na lawyers? Parang niyurakan na lang ni Marcos yung kakayahan ng mga yun. Hindi lamang niyurakan ng kakayahan, niyurakan niya ang soberentiya ng bansa sapagkat isinuko niya sa isang dayuhan. Sabi naman ni Vicente Andoy, if there was a march to Jericho, therefore, under President times, there is march in Malacanang. For with God, there is nothing impossible. Eh, march to Malacanang, sabi ng isang texter natin, Attorney Sa. Hindi ka kailangan magmarsa sa Malacanang. All you have to do is, ganyan ang ginagawa ng lahat ngayon. Lumalabas, nagpaparamdam sa mapayapang pamamaraan, pinapahayag nila ang kanilang pagtanggi, pagsalungat sa patakarang mali at illegal at ang pagsuko sa soberentiya. Lumabas kayo sa kalye. Basta mapayapa lang tayo. Sabi naman ni Guy Taslalay, gusto